Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Char. 22 years old na po ako at nakatira dito sa Binakayan, Kawit, Cavite. Sa kasalukuyan po ay umiibig po ako sa isang tao na hindi ko alam kung tama ba o mali na mahalin ko siya. Itago niyo na lamang din po siya sa pangalang Marco, taga Imos, Cavite. Papadudot, nagkakilala po kami ni Marco sa Facebook. Naging magka-chat po kami noong mga panahon na sinagot ko yung message niya sa akin bilang paraan ng pagkalimot sa katotohanang broken-hearted po ako noon. Hindi na po kasi nagparamdam yung ex-boyfriend ko nang umuwi ng probinsya nila, kaya para magkaroon ng libangan dahil depressed po ako ng time na yon, kaya nakipag-chat po ako kung kani-kanino through Messenger at Viber hanggang sa nakilala ko nga po si Marco. Masayang ka-chat si Marco at parang matagal na kaming magkakilala. So, kumusta ka naman? Naka-move on ka na ba? Tanong ni Marco sa akin sa video call. Aaminin ko sa iyo, Marco, na hindi ako okay. Sagot ko naman sa kanya. Mahirap kasing kalimutan yun. Ilang taon din naming binuo ang pagsasamang yon, tapos ganun lang yung mangyayari. Ang hirap tanggapin noon, lalo na't mahal ko pa rin siya hanggang sa ngayon. Dagdag ko. Nakita ko naman siyang nagbuntong hininga sa video call. Hi, ang pag-ibig nga naman. Ikaw, naranasan mo na bang maging broken hearted? Curious na tanong ko sa kanya. Napangiti naman sa akin si Marco. Oo naman, marami ng beses. Wika pa niya. Talaga? Teka, ano nga bang civil status mo ngayon? O sisa ko pa sa lalaking kausap ko? Bakit interesado kang malaman? Nanunubok niyang tanong sa akin. Siyempre, curious ako at saka halos isang buwan na tayong magka-chat. Sabi mo pa we're friends, kaya dapat lang na malaman ko ang ilan sa mga info about you. So ano? Are you single or married? Diretsang tanong ko kay Marco. Well, kung itatanong mo kung anong status ko sa ngayon, it's complicated. Tila nahihiya pa siyang sabihin yon sa akin. Ganon, naguguluhan ako sa sinabi niya. Kaya nga relate na relate ako sa iyo dagdag pa niya. If it's complicated, ibig sabihin hanging pa rin yung sagot mo, sabi ko. Ang totoo niyan, single pa ako. Kaya ko lang sinabing it's complicated kasi meron akong gustong babae, kaso alam mo na. Napapahagik-hik pa si Marco habang sinasabi yon. Hindi kanya gusto ganon o sisa ko pa sa kanya. Pero aaminin ko na rin sa iyo na meron na rin ako naging karelasyon. May 2 kaming anak pero hiwalay na kami at hindi kami kasal. Pagtatapat niya sa akin. So nakikita pa rin kayo ng ex mo ha, Marco? Para na akong investigador kung mag-usisa noon sa kanya. Hindi na kami nagsasama ng ex ko pero paminsan-minsan nagkikita pa rin kami. Alam mo na, for the sake of our children. Nasa kanya kasi yung mga anak ko, sagot naman niya sa akin. Anyway, mahal mo pa rin ba siya? Yon ang aking $1 million question sa kanya. Agad namang sumagot si Marco. Of course, hindi na. Makikipaghiwalay ba ako sa kanya kung mahal ko pa siya? Sarkastikong sagot niya sa akin. So ano yung maipapayo mo sa akin para makalimutan ko yung ex ko na hindi na sumagi sa isipan ko kailanman na isa akong babaeng sawi sa pag-ibig? Tanong ko naman sa kanya. Napangiti lalo si Marco sa tanong ko. Alam mo Char, simple lang ang sagot dyan. Mingle with other guys. Meet other men. Entertain suitors. Ibaling mo ang atensyon mo sa kanila. Ganon ka simple yun. Kapag ginawa mo yon, makakalimutan mo na yung ex mo at hindi mo na maiisip pa na sawi ka sa pag-ibig. Come on, you only live once kaya wag mo sayangin ang buhay mo sa kakamaktol dyan sa ex mo.
Natatawa niyang payo sa akin. Sino kaya yung lalaking ipapalit ko sa ex ko? Sa tingin mo sino? Lalong tumawa ng malakas si Marco. Bakit mo tinatanong sa akin yan? Ang sagot ko dyan abay malay ko. Ako ba ikaw? Tinatanong ko lang yan sa'yo para mabigyan mo ko ng tips kung sinong lalaki yung pipiliin ko. Since lalaki ka kaya alam mo ang ugali ng mga kapwa mo lalaki. Ano ba? Paano ko masisigurado na hindi na ako maluloko pa ng lalaki? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Ang hirap naman yan pero sige, susubukan kong sagutin. Siguro iwasan mo yung mga lalaking sweet manligaw. Karamihan kasi sa mga sweet manligaw nagiging matabang na at malamig na kapag nakuha na nila ang gusto nila sa isang babae. Iwasan mo yung mga lalaking puro pangako dahil sigurado karamihan sa mga yon mapapako lang. Basta tsare, pumili ka ng lalaking may respeto sa iyo. Malalaman mo naman yon kapag pinakitunguhan ka na niya. Yun ang payo sa akin ni Marco. May nabuo noon sa aking isipan. Ikaw? What do you mean ikaw? Nagtataka niyang sagot sa akin. Ikaw na lang kaya? Bigla akong sagot kay Marco. Wala ako sa sarili ko noon pero nagulat na lamang ako nang makita ko sa video call na nakangisi na sa akin si Marco. Bakit? Gusto mo ligawan kita? Panunubok niya sa akin. Uy, joke lang yon. Huwag mong seryosohin yon. Kunwari ay dinaang ko na lamang sa biro yon pagkatapos kong matauhan. Napaisip ako dun. Subukan ko kaya, ligawan kaya kita. Willing naman ako maging panakipbutas. Hindi ko alam kung seryoso si Marco sa sinabi niyang yon. Pero handa ko naman siyang hayaang manligaw sa akin kung gusto niya. Samantala, papadudot kahit na hindi pa kami nagkikita ni Marco sa personal, ay nagkapuwang na siya sa puso ko. Siguro dahil siya yung naging tagapayo ko at naging hingaan ko ng sama ng loob sa ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko. Hindi po kasi ako open sa pamilya ko tungkol sa love life ko at kay Marco lang ako open. Sinabi ko po sa kanya lahat-lahat tungkol sa ex-boyfriend ko. Pero dahil nga po sa nalaman ko na may anak na siya at hindi pa naman siya totally hiwalay sa ina ng anak niya, ay nagdalawang isip ako kung tatanggapin ko ba ang pagkagusto niya sa akin o hindi. Pinili ko munang pigilan ng mga nararamdaman ko at inobserbahan ko muna siya kung totoo ba ang mga sinasabi niya sa akin na hindi na niya mahal ang kanyang ex-girlfriend. Ngunit nabalitaan ko nga na madalas ang pagkikita nila Marco at nung ex-girlfriend niya. At ayon pa sa mga narinig ko ay umamin pa rin ang babaeng yon na mahal pa rin niya si Marco. Dahil doon ay nakaramdam ako ng panghihina lalo na at kinukumpirma yon ng obserbasyon ko na tila may gusto pa rin si Marco sa ex-girlfriend niya kung babasehin na ang closeness nila. Papadudot simula noon ay pinigilan ko nang mahulog ng tuluyan ang puso ko sa lalaking yon. Kaya nag-decide na lamang akong gumawa ng kasinungalingan. Well, masaya ako ngayon. Kunwari ay sabi ko sa kanya nang minsang mag-usap ulit kami sa video call. Ganon? Kapag masaya ka pala nakakalimutan mo na ako. May halong pagtatampong wika sa akin ni Marco. Ilang linggo ko rin siyang hindi kinausap dahil nga pinipigilan ko ang aking sarili na ma-in love sa kanya. Teka, don't tell me na nagtatampo ka. Patay mali siya kong tanong sa kanya. Akala ko ba friends tayo? Bakit kinakalimutan mo ko? Alam mo sa 2 linggo mong offline nalungkot ako. Tugon niya sa akin. Iniiwasan mo yata ako Agad naman akong sumagot sa kanya para pabulaanan yon. Iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. At saka isipin mo ano naman ang dahilan para iwasan kita? Kunwari ay sabi ko sa kanya. Pero ang totoo ay iniiwasan ko nga siya. Namimiss kita. Ang wika ni Marco pagkatapos ay nagpa siyang ibahin ang usapan. So bakit ka naman masaya? Ano ba nangyari sa iyo sa loob ng 2 linggo Usisa niya sa akin.
Guess what? Nagkabalikan na kami ng ex ko. Kunwari nagpretend akong masaya pero isa yon sa mga kasinungalingang sinabi ko sa kanya para iwasan na niya ako sakali mang mahal pa rin niya ang ex-girlfriend niya. Hindi naman makapaniwala si Marco sa kanyang narinig. Ha? Talaga? Paano? Bakas ko sa mga mata niya ang kalungkutan noong mga sandaling yon. Muli kami nagkita, pinagtapat niya sa akin na matagal na niya akong gustong makita. Tapos humingi siya sa akin ng patawad. Sinabi niya sa akin na mahal pa rin niya ako at nangako siya na hindi na niya ako iiwanan at sasaktan. Detalyeng imbento ko sa kanya. At nakipagbalikan ka naman sa kanya agad-agad? Tila nanunuring tanong niya sa akin. Oo, tipid kong sagot dahil ayaw kong mabuking niya na nagsisinungaling ako. Ano naman ang kasiguraduhin mo na hindi ka na lolokohin ng ex mong yan? Seryosong tanong ni Marco. Nararamdaman ko lang na sincere siya sa mga sinasabi niya sa akin. Malungkot kong sagot sa kanya. Ikaw talaga wala kang katanda-tanda. Gusto mo pa yatang masaktan ulit eh. Napapailing niya ang sagot sa akin. Para bang disappointed sa naging desisyon ko. Wala akong masabi at kahit natutol ako sa naging desisyon mo wala akong magagawa, buhay mo yan eh. Besides, chatmate mo lang naman ako. Basta wag ka nang iiyak sa akin kapag niloko ka na naman ng ex mo. Tila nagtatampo pa niyang dagdag sa mga sinabi niya. Hindi na lamang ako kumibo noon, Papa Dudut. Pero ramdam kong nasasaktan noon si Marco sa mga sinasabi kong kasinungalingan. Ikaw, bakit hindi ka makipagbalikan sa ex mo? Hindi pa naman kayo totally hiwalay, hindi ba? Ako naman ang nag-usisa sa kanya. Siguro nga nagkikita pa rin kami dahil sa mga anak namin pero ang nakaraan na lang yun. Hindi ko na maibabalik pa yung pagmamahal ko sa kanya. Sagot niya sa akin bago naputol ang aming video call. Papadudot hindi ko na makontrol noon ang nararamdaman kong pagmamahal kay Marco kaya sinubukan kong ibalik ang aming komunikasyon. Pero isang araw ay nakatanggap ako ng message mula kay Marco at laking gulat ko nang pasahan niya ako ng mga litrato niya kasama ang kanyang mga anak. Meron din silang litrato ng kanyang ex-girlfriend at tila masaya silang magkakasama. Agad kong kinumpronta noon si Marco at tinanong ko sa kanya kung anong ibig niyang sabihin sa mga litratong finorward niya sa akin. Pero ang katwiran niya sa akin ay pinakialaman na ng anak niya ang cellphone niya at aksidenteng naisan dito ang mga larawan nila sa aking account. Papadudot naniwala naman ako sa sinabi ni Marco pero yon ang nagpatibay ng aking dahilan para iwasan na lamang siya. Alam ko na nasaktan din siya noon dahil bigla ko na lamang siyang iniwasan. Pero dahil nga sa sitwasyon niya ay mas pinili ko na lamang na iwasan na siya hanggat hindi pa lumalalim yung pagtitingin na namin. Pero hindi pa rin ako tinigilan noon ni Marco at nag-message pa rin siya sa akin kahit na iniiwasan ko na siya. Kaya blinako na siya sa lahat ng Telegram, Skype at sa Facebook. Lumipas nga ang isang buwan at nagkaroon na ako ng boyfriend sa chat noon. At malapit na kaming magkita nang bigla na lamang nag-message si Marco sa akin gamit ang ibang account at nangungumusta tungkol sa amin ng ex-boyfriend ko na alam niya ay naging boyfriend ko ulit. Hindi ako nakatiis na hindi siya replyan noon kaya nagkaroon ulit kami ng komunikasyon hanggang sa isang araw. Hello? Sino to? Tanong ko sa caller. Narinig ko ang paglunok ng caller sa kabilang linya bago ito sumagot sa akin. Ako to si Marco. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Marco? Teka, paano mo nakuha ang number ko? Tanong ko sa kanya. Pinagtanong ko sa mga kaibigan mo sa Facebook. Ano bang nangyari sa iyo ha? Bakit ilang linggo mo na akong hindi kinakausap? Tila kumpronta niya sa akin. Busy lang ako, tipid kong sagot. Talaga busy kayo ng boyfriend mo? Tila skeptical si Marco sa sagot ko. Char, magtapat ka nga sa akin. Iniiwasan mo ba ako? Ha? Hindi. Bakit naman kita iiwasan?
Patay mali siyang pagtanggi ko. Bakit tinanggal mo ko sa list ng chatmates mo? Blinak mo din ako sa Facebook. Yung mga messages ko sa iyo sa Facebook. Titinan mo lang pero hindi mo naman nire-replyan. Bakit, may nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Ano? Naisip ko lang na kailangan ko nang umiwas sa iyo kasi may boyfriend na ako. Katwiran ko. Anong connect dun? Nagkabalikan lang kayo ng ex mo tapos iiwasan mo na ang kaibigan mo? Agad na tanong niya sa akin. Marco, kailangan kitang iwasan. Pag-amin ko na sa kanya. Pero bakit? Tila naghahanap si Marco ng kasagutan. Mukhang masaya na kayo ng ex-girlfriend mo at ng mga anak mo. Ayaw ko nang makagulo pa sa inyo. Pagpapatuloy ko. Dahil ba doon kaya mo na ako iniiwasan? Pagkatapos noon ay narinig kong huminga ng malalim si Marco bago siya muling nagpatuloy. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na wala na akong pagmamahal sa ex ko? Oo, maaring siya ang ina ng mga anak ko pero hanggang doon na lang kami bilang kaibigan. Bakit mo ba sinasabi sa akin yan? Wala rin naman kasi akong pakialam kahit na malaman ko pa yan. Kunwari sabi ko na lamang sa kanya. May pakialam ka kasi may nararamdaman ako para sa iyo. Siyang pag-amin sa akin ni Marco. Siyempre nagulat ako sa aking mga narinig. Pero hindi ako nakaimik noon. Nagpatuloy naman si Marco sa pag-amin. Nahulog na ang loob ko sa iyo, Char. Matagal na. At kahit na nakakasama ko pa ang ex ko, hindi nagbago ang mga nararamdaman ko sa iyo. At pagtingin ko sa iyo. Hindi naman ako kumibo noon dahil sinusuri kong maigi ang aking mga nararamdaman para kay Marco. Char, magtapat ka nga sa akin. Totoo ba yung sinasabi mo na nagkabalikan na kayo ng ex mo? Oo naman. Pero break na rin kami. May bago ulit akong boyfriend na na-meet ko rin sa chat. Pag-amin ko sa kanya. Sa puntong yun ay tila naubos na ang pasensya ni Marco. Tama na, Char. Huwag mo nang paglaruan ang puso ko. Hindi kita pinaglalaruan. Tahasan kong pagkorekta sa kanya. Kung totoo man niyang sinasabi mong may boyfriend ka ng bago, Char, hiwalayan mo na siya. Tila utos niya sa akin. At bakit ko naman gagawin yon? Question ko sa kanya. Hiwalayan mo na siya kasi nasasaktan na ako, please, Char. Sa puntong yon ay narinig ko nang umiyak si Marco sa kabilang linya. Nakaramdam naman ako ng guilt sa aking ginawa. Hindi ko naman kagustuhan na mahulog ang loob ko sa iyo kaso nangyari na eh. Char, mahal na kita. Sa maniwala ka o hindi, kaya nakikiusap ako kung totoo man niyang sinasabi mo na nakipagbalikan ka na sa ex mo, iwalayan mo na siya. Ako na lang ang mahalin mo. Sa akin ka na lang, pwede ba? Pahayag pa niya sa akin. Napahingal lamang ako ng malalim sa sinabi niyang yon. Char, sana huwag ka nang matakot na mahalin ako. Kasi ako, hindi ako natatakot na mahalin ka. Excited na akong makita ka sa personal, Char. Mahal na mahal kita. Pagpapatuloy pa niya sa akin. Papadudot, hindi ko alam kung anong sasabihin o gagawin ko ng mga oras na yon. Naguguluhan talaga ako at hindi ko alam kung susundin ko ba ang puso ko o magmamatigas. Kung mamahalin ko kasi si Marco, sigurado pangalawa lang ako sa buhay niya. Siguradong masasaktan lang din ako tulad ng nangyari sa akin sa ex-boyfriend ko. Papadudot, kahit ilang beses kong pigilan ang sarili ko na huwag mahalin si Marco, ay natatalo din ako sa huli. Hindi mapakali ang puso ko na hindi siya nakakausap. Kaya naman nag-decide akong ibalik ang komunikasyon namin. Mas tumindi yung nararamdaman ko sa kanya. Habang sinasabi ni Marco sa akin na hindi naman daw nawala yung feelings niya para sa akin kahit noong umuwi pa siya sa lugar noong ex-partner niya at kasama niya mga anak niya, Papadudot. Naging maayos ang pagkakaroon namin ng communication hanggang sa dumating ang araw na nagkita na kami ng personal. Heto yung bahay ko, tayo lang ang nandito. Yung mga anak ko nasa pangangalaga ng lola nila, ang sabi ni Marco. Pinagmasdan ko ang bahay niya, malaki ito, may 3 palapag na gusali at malaki ang bakuran.
Hindi rin biro ang mga muebles. Kaya nagulat ako kasi hindi ko akalain na may kaya pala si Marco. Alam ba ng boyfriend mo na kasama mo ako? O sisa pa niya sa akin? Hindi, at saka hindi na niya kailangang malaman. Kasi sa mga oras na ito ay nasa trabaho siya. Sagot ko naman. Pagkatapos noon ay inaya niya ako sa kusina kung saan nagluto kami ng pagkain namin. Nagulat ako kasi ang 2-door ang kanyang ref at maraming lamang pagkain. Doon ko nalaman na mataas pala ang katungkulan ni Marco sa trabahong pinapasukan niya. Char, naalala ko yung sinabi mo sa akin nung isang linggo na naguguluhan ka kasi mahal mo ko. Ano? Hindi mo pa ba napag-iisipan kung sino sa amin ang boyfriend mo ang mahal mo? Tanong niya sa akin habang nagluluto kami. Uminto naman ako sa aking ginawa at napatingin sa kanya. Marco, pero hindi ko naituloy ang aking sasabihin sa kanya. Char, ako na lang ang mahalin mo. Mas mamahalin kita, mas maibibigay ko sa iyo ang pagmamahal na hinahanap mo. Kaya kong lampasan yung pagmamahal na ibinigay sa iyo ng boyfriend mo. Ang wika niya sa akin in an affectionate way. Marco, please. Pilit kong nilalabanan noon ang tukso pero kahit na anong pigil ko ay hindi ko na maitanggi noon na mahal ko na si Marco. Ganito na lang ba yung estado ng relasyon natin? It's complicated? Tanong niya sa akin. Anong plano mo? Ang sabihin mo, ang plano nating dalawa. Pagkorekta naman ni Marco. Pero hindi muna siya sumagot noon at nagpatuloy lamang kami sa pagluluto. Hanggang sa matapos kami at kumain. Wala kaming imika noon at madali kong naubos ang aking pagkain. Nang mahugasan na nga namin ang plato ay nagpasya na akong umuwi noon pero pinigilan ako ni Marco. Sinubukan din niya akong akitin. May boyfriend ako, Marco. Paalala ko sa kanya. Char, alam naman nating mahal natin ang isa't isa pero hanggang dito na lang ba ang relasyon natin? Hindi ka ba nagsasawa sa sitwasyon natin? Tanong niya sa akin. Seryoso ka ba talaga sa akin? Diretsa ang tanong ko. Oo, maniwala ka sa akin. Yon ang naging sagot niya. Pagkatapos noon ay isang halik ang ibinigay niya sa akin. Sinubukan ko pang pigilan ang aking mga nararamdaman pero hindi ako umubra. Sa huli ay nagulat na lamang ako nang nasa kama na kaming pareho at hubot-hubad na. Papadudot pagkatapos noon ay muli kami nagkita at nagsiping ni Marco at nang panahon na yon ay narealize ko na mas pinipili ko na siya kesa sa boyfriend ko. Kaya gumawa na ako ng desisyon noon. Iniwalayan ko na ang boyfriend ko ng basta-basta at sa puntong yon, buo na ang loob ko na kahit na ano pang mangyari ay si Marco lang ang mamahalin ko at wala nang iba pa. Papadudot simula noon ay naging away-bati na ang sitwasyon namin ni Marco. Madalas nagkakaroon kami ng misunderstanding kasi sa ex-partner ni Marco. Oo, nagsiselos ako. Sa tuwing magkasama sila at kapag nakikita ko sila ay hindi ko talaga maiwasang magduda. Aminin kong nai-insecure ako kasi wala akong mapanghahawakan para magstay sa akin si Marco. Samantalang ang babaeng yon ay meron. Pero dahil sa mahal ko si Marco ay sinikap kong intindihin pa rin ang lahat. Kaso hindi rin nagtagal ay parang nagsasawa na rin ako. Nasaan ka na? Tanong ko sa kanya isang araw sa cellphone. May nababalitaan kasi akong nakatira siya ngayon sa bahay ng ex-girlfriend niyang si Julie ang pangalan. Siyempre nandito sa bahay, tipid niyang sagot sa akin. Bahay ninyo o bahay ni Julie? Pagbubuking ko. Hindi naman siya tumanggi. Oo, kasama ko ang mga anak ko. Kaya pala hindi ka nagpaalam sa akin kasi may bala ka palang pumunta dyan. Paghihimuto ko. Char, hindi ba't sinabi ko sa iyo na itong bahay na tinitirhan ni Julie ay pag-aari ko din. Kaya pwede akong tumira doon. Katwiran niya sa akin. Pero ang pangit tignan na tumitira ka sa isang bahay kasama ang ex mo. Marco, baka nakakalimutan mo na may girlfriend ka na. At ako yun. Yun naman ang balik ko sa kanya. Alam ko naman yun. Please, wag mo nang pagselosan pa si Julie, ang sabi niya sa akin. Hindi ko maiwasan na magselos. Bakit? Kasi mas marami pang panahon ang pinagsamahan ninyo ni Julie kaysa sa akin. Anong labang ko dun?
May mga anak kayo, may pinangahawakan si Julie. Ako, wala Marco, wala. Sa totoo lang ay natatakot na ako na baka isang araw ay magisin na lang ako at inagaw ka na sa akin ng babaeng yon. Paglabas ko ng aking saloobin sa boyfriend ko. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan, saway niya sa akin. Ngunit nagpatuloy pa rin ako. Marco, alam mo namang nai-insecure ako dyan sa babaeng yan eh. Bakit sumasama ka pa rin sa kanya? Usig ko sa kanya. Char, akala ko ba may tiwala ka sa akin? Kung mahal mo ko, dapat pinagkakatiwalaan mo ko. Aniya. Alam mo kung tutuusin, pwede mo namang iwanan niyang mga anak mo sa nanay nila. Pero bakit hindi mo gawin? Sila na lang yung ginagawa mong palaging sangkalan para magkasama kayo ni Julie. Ano ba Marco? Katwiran ko sa kanya. Iniisip ko lang ang mga anak ko, Char. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi nang sumingit na ako. Pero paano naman tayo? Ano na ang plano mo sa relasyon nating dalawa? Seryosong tanong ko sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magtiwala ka lang sa akin? Bakit hindi mo magawa? Ngunit agad ako nagsalita sa kanya. Ayaw ko kay Julie. Ayaw ko sa babaeng yon, kaya pwede ba? Lumayo ka na sa kanya. Bumalik ka na sa akin please. Pakiusap ko noon sa kanya. Nangako kami ni Julie sa mga anak namin na magsasama kami ng iisang buwan. Nagulat ako sa sinabing yon ni Marco. Biruin mo, isang buwan Marco? Isang buwan? Maraming pwedeng mangyari sa isang buwan. Huwag mo naman akong gawing tanga. Ayaw mo pang sabihin sa akin at aminin na nagli-live-in na kayo ulit ng babaeng yan. Galit na galit kong sabi sa kanya. Maghiwalay na tayo, ang sabi ko pa sa kanya. Papadudot noong June lang ng taong ito ay umuwi ulit si Marco sa lugar noong babae, kaya sobra akong nasaktan kasi minsan niya lang akong ma-text at lagi na lang siyang busy. Alam ko na sobra akong nagpapakatanga sa kanya kaya ilang beses ko siyang hinihiwalayan pero hindi siya pumapayag dahil hindi niya daw kaya na mawala ako. Papadudot galit na galit ako sa sarili ko dahil alam ko na talo ako. Pero bakit patuloy ko pa rin siyang minamahal? Nasasaktan ako dahil wala pa naman siyang ipinapangako sa akin o kung ano ba ang mga plano niya. Lagi niya lang sagot sa akin ay iniisip niya ang mga anak niya. Hanggang ngayon papadudot ay hindi ko pa rin alam kung ano nga ba talaga ang estado ng relasyon namin. Nakikita pa rin kami minsan kapag umuwi siya ng Laguna. Alam ko na maling-mali itong pinasok ko. Pero nagmamahal lamang ako. Araw-araw akong umiiyak pag mag-isa lamang ako dahil walang alam ang mga kapatid ko at mga magulang ko sa mga nangyayari sa akin kaya hirap na po ako. Sana matulungan niyo po ako sa pamamagitan ng payo ninyo Papadudot pati na ng mga listeners ninyo sa inyong YouTube channel. Mahirap mag-pretend sa ibang tao na okay ka. Sana'y mai-ere po ninyo ang aking storya sa inyong YouTube channel. Thank you in advance. Lubos na nagpapasalamat, Char. Kung ako sa iyo ay subukan mo munang makipag-cool off at hanapin ulit ang iyong sarili. At hanapin din ni Marco ang sa kanya. Gamitin ninyong opportunity yon para suriin ang inyong mga damdamin para sa isa't isa. Char, tingin ko kay Marco ay naguguluhan pa rin siya sa kanyang pag-ibig na nararamdaman para sa iyo. Maaring mahal ka niya pero hindi yon kasing tibay ng bato o pader. Dahil may pag-aalinlangan pa rin siya. Char, pag-isipan mong mabuti ang pagmamahal mo kay Marco. You deserve to be loved and to be happy. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papadudot. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa
Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.